Si Mr. Tony Dizon mula po sa Ban Toxic. Sir Tony, maraming po salamat. Mix Bustos and Nina Corpus. Good morning, Miss Ninia. Good morning, Sir Migs. Magandang umaga po. Okay, so Sir Tony, ang usapin po natin today, yung mga pool toys ng mga bata, especially kapag summer ngayon, nagsiswimming, kung saan-saan, naiinitan. So, ano po ba dapat yung mga dapat nating malaman tungkol dito? Unang-una, Sir Migs, mahalaga po talaga na binabasa natin yung etiketa. Hindi lang po porke mura ay bilhin na kagad natin o kung kaya man natin sa budget, bibilhin natin or kung gusto ng anak natin, bibili natin kagad. Importante yung label dahil ito na lang talaga yung parang pamantayan natin para masiguro natin na ligtas itong mga swimming floaters. Alam naman natin, usong-uso yan ngayon dahil talagang tumitindi yung init dito sa atin at nakabakasyon ang mga bata. Talagang isa yan dun sa parang recreational activity na pinaplano ng bawat pamilya. Dito sa ginawang pag-aaral ng Ban Toxics, tayo ay namili ng iba't ibang klaseng mga swimming floaters. Kabilang na dyan yung mga pang-toddlers ito yung mga swim ring, yung mga pang vest type, at saka merong mga ilang floaters na kung saan na mga siguradong magugustuhan ng mga chikiting. Sinuri natin ito. Nadiskubre nga natin na nagtataglay ito ng mga chemical na delikado at kumbaga ipinagbabawal lalong-lalo na sa ganitong mga produktong pambata. Okay. Sir Tony, ano-ano po yung mga karaniwang na sinasabi ninyong toxic chemicals na natatagpuan dito sa mga toys na ito? Ito yung mga inflatable pool toys, for example, no? At anong itsura nila itong mga toys na to? Yes, ito At kulay? Miss Ninya, ito yung kumbaga kung may toddler ka tapos gusto mo rin siyang isama sa pool or sa beach, dito mo siya ilalagay parang swim ring. Tapos meron naman din kung medyo malaki-laki na yung iyong anak, lalagyan mo na lang siya ng vest at talaga magfo-float siya sa pool or sa beach. Tapos meron din tayong nakuha na yung toddler na hindi pa talaga marunong lumangoy, meron siyang parang lagayan ng kanyang paa. At yun, pwede na kagad siyang kumapit doon sa floaters na ito. So, lovable talaga dahil iba-ibang kulay ito. At ito rin yung isang paraan para masuri natin itong mga swimming floaters na to at nakitaan nga natin ng presence ng lead, mercury, at saka ng cadmium. Tatlo ito, Miss Ninia, Sir Mix, doon sa chemicals of concern ayon sa World Health Organization na dapat wala po or hindi natin dapat makikita dito sa ganitong klaseng mga produktong pambata. So, Sir Tony, maganda po yung nasabi kanina ni Miss Nina, kapag yung mga toys na ito, yung mga gamit po pang swimming, kapag na-expose siya sa init, and at the same time, kapag sa tubig swimming pool, kapag may chlorine, meron po bang effect yun? Tama yun, Sir Migs, no? Any chemicals na in contact with heat ay talagang meron niyang reaction. Ang sabi nila kasi ay nasa kumbaga part na siya ng ingredients, binded na siya sa plastic kasi halos ng mga plastic material yung ginamit ay hindi po hindi po wala pong assurance na hindi sila ma-expose dahil anything na chemical, especially in contact with heat, lalong-lalo na dadalhin natin sila sa lugar na kung saan talagang mainit, kahit pa sabihin natin medyo warm or malamig yung tubig, ay magkakaroon pa rin ito ng reaction. Tatlong pamamaraan para ma-expose po yung ating mga anak sa ganitong klaseng mga chemicals: inhalation, ingestion, at saka kasama na din po pati yung dermal contact. May mga pagkakataon po nung binuksan natin itong mga samples natin ay talagang nagre-release na kagad siya ng odor.
mula po dun sa amoy ng plastic. Minsan nga po gustong-gusto natin yan, no? Pag amoy plastic, amoy bago, parang ano, no, iba yung perception natin na uy, bago itong aking laruan. Kaya yan din po yung kumbaga posibleng maging paraan para ma-expose po yung ating mga anak sa ganitong klaseng mga chemical. Ngayon po, bukod po dun sa nakita natin ng mga chemicals, dahil nga po ito ay gawa sa plastic, malambot. Yung chemical po na ginamit para po lumambot itong mga plastic material na ito ay tinatawag po na polyvinyl chloride. Yung polyvinyl chloride, isang klase po ng chemical additives yan na ang tawag ay phthalates na kung saan ay ito yung ito po yung paraan para po lumambot yung mga plastic na material. Kaya po mas delikado po ito dahil nga po sa ibang bansa mas pinagbabawal na nga po yung paggamit ng ganitong klaseng material, especially kung ito po ay children's product. So, Sir Tony, syempre marami mga outing ngayon, di ba? Hindi lang naman tayo sa mga toys exposed. Kapag nag-outing ang pamilya, ang mga barangay, syempre papatlock yan. Ano po ba din yung mga karaniwan nating ginagamit na exposed kapag nainitan, toxic pala? Unang-una, napakahalaga po na sabi nga natin yung label talaga ay mahalaga. Kapansin-pansin nga po doon sa ilang mga lugar na kung saan malapit po sa mga pool o mga resort, makikita po natin halos naka-display lang yung kanilang mga swimming floaters. Yan po kumbaga dapat po binabantayan din po natin, especially wala na yung mga label kasi noon. So ang tanging paraan na lang natin ay tanungin kung magkano yung presyo nitong mga swimming floaters na to, rather than dapat po sana ay binabasa natin. Sa ilalim po kasi ng batas, Republic Act 10620, sinasabi po doon na dapat po kumpleto yung product information, lalong-lalo na po itong ganitong klaseng produkto na swimming floaters, dahil ang kategorya po nito ay children's product. Dito po kasi sa atin, dapat po kompleto yung product information at dapat po ito ay certified ng Food and Drug Administration. Unfortunately, dito po sa mga nasuri natin ay hindi po natin nakita yung may kakulangan doon sa labeling information na nakasulat po sa mga etiketa. Ikalawa po, wala po ito ni isang indication na kung saan ito po ay dumaan dun sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies. Kaya po nakakabahala ito. Halimbawa na lang, Miss Nina, Sir Migs, no? May pagkakataon po kasi itong mga swimming floaters ay masisira, no? Mabubutas. So ang tendency po niyan ay itatapon po ng ating mga kababayan. Yun po medyo, kumbaga environmental naman din po yung magiging posibleng concern nito. Okay. And since hindi tayo sure, mahirap i-determine, minsan di maiwasan na Tony, baka meron kang suggestion, is there an alternative na pwedeng bilhin or gamitin mga materyales sa mga laruan sa tubig? Kung gagawin po natin yung mga pamamaraan na ginagawa sa ibang bansa, ang isang way po kasi ay mas maging proactive sana yung ating mga regulatory agencies, Miss Nina. Remember po, pag papalapit po yung mga seasons dito sa atin, sana po naglalabas kagad ng abiso o kaya naglalabas ng listahan ng mga legitimate or registered manufacturers or importers nitong mga swimming floaters. Unfortunately, hindi po natin kina-cover lahat ng klase ng mga floaters dito sa atin, including inflatables, no? Kasi nauuso din po yung mga inflatables, no? Kung ayaw mag-outing pero gusto gawin na lang dun sa bakuran, no? Nung mga kababayan natin, ay sana man lang mas mas maging proactive tayo sa paglabas ng listahan, sino ba yung mga manufacturers na nasuri ng ating FDA, saan ito mabibili, para doon na lang sana pumunta at makita ng ating mga kababayan, at least makakasiguro po tayo na safe ito
At syempre, iwasan din po sana natin yung, dahil nauuso nga po online, minsan nagpe-purchase na lang tayo online din. Mas napakahirap po nung, kumbaga wala tayong kasiguraduhan doon sa produktong ating mabibili. Alright, maraming salamat po muli sa inyong serbisyo at mga paalala tungkol po sa mga plastics na usual po nating kasama na, actually integrated na rin nga po sa ating mga buhay. Maraming salamat po muli, campaigner mula po sa Ban Toxics, Mr. Tony Dizon. Sir Tony, thank you.